Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating pag-uusapan naman sa ngayon ay tungkol dito kay Senator Jinggoy Estrada na nadadawit ang kanyang pangalan dito sa maanumalyang flood control project. At siyempre, kung todo deny itong si Jinggoy Estrada at gagalit-galitan pa siya. Okay, bago yan, atin mo nang panoorin pa itong balita patungkol dito kay Jinggoy na hindi na nadala sa mga kasong ganito. Ito, panoorin muna natin. The bad one came at 9:09. Nag-umpisa sa biruan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan. Silang tanong ko, Senator, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka, safe ka na. Sigurado po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Diba? Safe na. Kapal na mukha mo. Pero napika na si Estrada nang idawit ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa Kamara. Tumanggap daw ang senador ng kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Senator Jinggoy sa isang kontrobersiya. Nakulong na siya noong Abril ng 2001 kasama ang kanyang ama na si Nooy Pangulong Joseph Estrada na nakasuhan ng plunder. Pero napalaya makalipas ang 2 taon at kumandidatong senador noong 2004 at nanalo. 2007, acquitted siya sa kaso. Pero noong 2014, muli siyang nakulong matapos madawit sa multimilyon peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Matapos umanong ilagay sa mga bogus na proyekto ang kanyang PDAF na nagkakahalagang 183 milyon pesos. Nakapagpiyansa si Estrada at pansamantalang nakalaya noong 2016 habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Tumakbo siya muli bilang senador noong 2022 at nanalo. Enero ng 2024, binasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Pero guilty sa kasong direct at indirect bribery. Ang nasabing mga kaso ay nabasura rin noong Nobyembre. Kaya hindi niya maiwasang biruin si Senator Robin Padilla sa isyu ng pagkakakulong ng tinagurian noong bad boy ng pelikulang Pilipino. Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po? Ilang taon kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin kayo nakukulong na yung senador. Si Estrada ang nagmosyon sa Blue Ribbon Committee para ipakontep sa Hernandez at malagay sa kustodiya ng Senado. Kaya suspensya niya, nirespakan lang siya ni Hernandez. Sa kanyang social media post, binalik ni Estrada ang tanong, kung safe kaya tayo? Caption sa kanyang posted na larawan ng mga batang Tereredon at Bryce Hernandez na magkaklase raw sa Lourdes School of Quezon City. Bagay na itinama naman ng ilang netizen na batchmate ang dalawa at magkaibang section sila. Para sa agenda, Dexter Cadibe, Abante! Okay, yun ho. Itong si Jinggoy Estrada ay walang kadala-dala o hindi na natuto. Dahil ilang beses na pala siyang nasangkot sa mga ganyang aktibidades. At ngayon,
kung todo deny siya. Pero nakita naman natin at siguro naman ay na panood natin ang isiniwalat ni Bryce Hernandez, yung assistant district engineer ng DPWH sa Bulacan. At yun nga, may ibinaba or inallocate na 355 million si Senator Jinggoy Estrada. At ang nakapagtataka nito, bakit yung proyekto niya ay sa Bulacan at hindi dun sa lugar niya sa Mandaluyong. At yun ang ipinagtataka din ng mga kababayan natin na bakit yung proyekto na dapat sana ay dun sa nasasakupan niya, subalit dun niya inilagak sa Bulacan. At yung nga, ang kausap niya dito ay si District Engineer Alcantara. At ito nga, sa isiniwalat ni Bryce Hernandez na 30% yung SOP. Kumbaga, yung kickback niya. So, 30% of 355 million. Ilang milyones din yun. At ayun na nga. Ang tanong dito ay ano ba yung mga proyekto yun na pinapalabas na sinagawa sa Bulacan. At sangayon sa mga investigasyon, particular sa pag-iimbestiga ni Senator Pampilo Lacson, ay yung mga proyektong yun, ang karamihan doon ay ghost project. So, kumbaga, ginawan lang ng na ang fake na resibo na sinasabing kompleto yung proyekto, yung pala ay guni-guni lang. It's a ghost project. So, kumbaga, pinera lang nila. At yun, at itong si Jinggoy Estrada, pinagmamayabang pa niya na ang nakukulong o nanggaling sa kulungan na katulad niya at ni Robin Padilla ay nagiging senador pa daw. So, kumbaga nakaka-insulto naman yan sa ating mga botante na bakit natin ibinuboto pa itong mga individual na to na nakukulong o galing sa kulungan. At tulad yan, parang iniinsulto niya tayo. O iniinsulto yung mga botante na lalo na yung bumoto sa kanila na katulad nila na galing sa kulungan o nakulong na. Excuse me. Yun, sila pa yung nagiging
senador daw, sabi niya. So, kumbaga, pinagmamalaki nila yung pagkakabilanggo nila. Yan din yung bukang bibig ni Robin Padilla. Para bang proud na proud siya na yung sa pagkakabilanggo niya. Lagi nilang bukang bibig yan. Diyan sa Senado every time na meron silang session. So, ayun, nakita na natin itong kumbaga ang modus operandi nitong si Jinggoy Estrada. Kaya hindi nakakapagtataka na malamang totoo yung pagkakadawit sa kanya diyan sa maanumalya na flood control project. Ang nakapagtataka nga bakit sa Bulacan niya binigay o sa Bulacan niya ipinagawa yung proyekto niya, taga Mandaluyong naman siya. Dahil ba hindi niya din kasundo yung mayor ng Mandaluyong, kumbaga. So, kahit anong gawin pa nitong ni Estrada, yung mga kaartehan niya na galit-galitan siya. At isa pa, yung una, sinabi niya na or hinahamon niya si Bryce Hernandez na magpa-lie detector daw sila para malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo o hindi. Bakit lie detector? Wala stick naman yan. Talagang napaghahalata itong si Jinggoy Estrada eh. Bakit hindi yung ebidensya? Bakit hindi mo hamunin si Bryce Hernandez na ilabas yung mga ebidensya na laban sa iyo? Hindi yung ang hamon mo ay magpa-lie detector. Hindi mo nabanggit yung ebidensya na dapat yun ang sinabi mo o yun yung paghamon mo sa kanya na ilabas niya yung mga ebidensya. Katulad niya, may mga ebidensya nang nilabas. Yung communication niya ni Alcantara, Engineer Alcantara, na sinasabi mo nung una na hindi kayo magkakilala. Ayan, lumalabas na nakailang beses na pala kayo magkasama, umatin ng birthday mo. So, ibig sabihin, magkakilala kayo. So, doon pa lang, yun na yung una ng pagsisinungaling mo na wala kang connection kay Engineer Alcantara. So, napaghahalata ka Jinggoy Estrada. Tapos ngayon, inilatag na rin ni Bryce Hernandez na meron kayong text message ni yung ikaw at saka yung itong si Engineer Alcantara. So, ano pa yung gagalaiti mo na sinasabi mong sinungaling? Sa record mo, Jinggoy Estrada, hindi ka nakapanipaniwala. Dahil ilang beses ka na palang nabilanggo pangalawa na, pangatlo na to. Kung mapapatunayan talaga talagang mabibilanggo ka na naman. At ayun, dapat lang kung talagang ikaw ay nagkasala talaga, talagang panagutan mo. At dapat nga na kayo na mga gumagawa ng ganyan
na niloloko nyo yung mga sambayan ng Pilipino at yung pera na para sana sa ikabubuti ng mga kababayan natin hindi ninanakaw nyo eh. Kaya yun, nag-aantay yung sambayan ng Pilipino dito sa kaso mo or sa magiging kaso mo, Jingo Estrada. But anyway, meron namang meron namang independent commission na mag-iimbestiga. Kaya sino man kayo dyan, masasagasaan, senador man kayo, congressman kayo, o sino man kayo, ay wala akong sisinuhin itong independent commission. Kaya antay-antay ka lang muna, Jingo Estrada, at ayun, total pinagyayabang mo na ang mga galing sa bilanggo ay nagiging senador. Siguro sa pagkakataon na to, pag nabilanggo ka na, ay hindi ka na makakabalik. Yan ang panigurado ko sa iyo, Jingo Estrada. So ayun, antay-antay ka na lang, Jingo Estrada, at malamang may babalik ka ulit sa kulungan yan. Alright? Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat. Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.